Agkararat kayo? O Diyos, italigmikan ka, dito yung mensahe, kat agtultuloy nga, sa uga kada kami, para buran na kami, itinagan ni Jesus. Amen and amen. Iti kaya kung magtutungtungan tayo kapsan is radical love. Pag-isabi sa katabi mo, radical. Amoy iti radical, salud-sudin niya nakaabay yun. Anya iti radical. Radical love, same as Sunday after Epiphany. Sino sa atin ngayon ang may tinatawag sama ng loob? Adda ka na kayo kapsan? Ay dating impirin na nga mading sakit itinakon? Next, owan iti clicker ko ating doan? Wala kang clicker. Iti pada tayo? Wino iti kaap tayo. Yung hatred natin na mula sa puso na ilang taon na kaanmiting na mapukaw, iti ungit ko, kini tigurak iti dahil nga tao. Nagrabot pa yun, dahil nga ungit. Agbunga pa yun. Sino sa atin ang mahirap magpatawad? Narigat namang pakawan. Instead, mahilig gumanti. Lintik lang ang walang ganti. Ano ka? O yung tumutulong lang sa mga taong gusto nilang tulungan. This love month, napakagandang pag-usapan ang pag-ibig. Pag-isabi sa katabi mo, pag-ibig. Ang February ay hindi lamang buwan ng mga magjowang nag-iibigan. Handain nga bulan para kadagiti at kasintahan. Kasin ito kadagiti single. Buwan ito ng pag-ibig. At pag sinabi natin pag-ibig, it encompasses everything. Love sa Diyos, love sa sarili, love sa ibang tao, love sa family, love sa kapwa, and even love sa ating mga kaaway. Pagkatapos mag-sermon ni Jesus patungkol sa kung sino ang mapalad, malapit nyo kakabsat? Sermon ni Ma'am Jo, I think, is the blessed. Hindi last na Sunday kakabsat. Sinabi niya, mapalad ang mga mahihirap, ang mga pinagmamalupitan, ang mga nagugutom at iba pa. Itinuro niya ang radical blessing na hindi nakikita sa yaman, sa pera, ang pagiging mapalad sa posisyon, kundi yung pagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ay radical. At pag sinabi natin radical, it is revolutionary. It against the flow or yung perspective natin. Madalas ang definition natin ng love is blind. Or meron tayong kanya-kanyang definition ng love. Kahapon, diniscuss namin yung 3 kinds of love. Kaya, agape, eros, philia, and yung expression ng love. Pero yung agape love na tinutukoy dito is the unconditional love, the love of God. At ito yung itinuro ni Jesus, ang pag-ibig sa ating mga kaaway. Itinuro niya ang pagpapatawad kahit na masakit. Ang pagtrato sa ating kapwa, gaya ng gusto nating pagtrato nila sa atin. Itinuro niya ang pag-ibig. Pag-ibig hanggang sa kaya nating umili. 3 bagay ang sinasabi ka kapsat ni teksto tayo. First, love your enemies. Pag-iitingin yung katabi mo, I love you. Yeah. Enemies. Love your enemies. Ayatem iti kabusor mo. Sabi lang naman, kadagiti kaabay tayo kit hani isot kabusor tayo kapsa. Ngayon no kabusor tayo man, ayatin niyo ita. Napakahirap umibig ng ibang taong kagalit mo. Uspod no, di ba? Yung hindi mo kauri, kayahan mo ang kapatpanda, tapos ibigay iti Diyos kanya, ayatin iti kabusor mo. Nagrigat iti agayat, iti ayat, iti adda, iti unget, iti pusong, iti daytang tao. Ije garoden haan mo nga kaungit, nagrigat mo nga yatin, dilalang di kaungit mo, di ba? Napakahirap umibig sa taong sumira sa'yo, sa taong nang argabyado sa'yo, sa taong nagdang ng pagkatao mo. Sa Old Testament kanina makikita natin yung kwento ni Joseph or ni Jose. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya, dagiti kakabsat na, kapamilya na mismo, intinag da isuna itibubon, inlako da isuna, inbagada nga natayan isunan, nilipat da isunan, napan isunan di Egypt, nagbalik isunan ng governor, tagapamahalak ng buong Ehipto. Ngim idi din mawat, nagrigat iji Kanaan, nagrigat iji lugar, dagiti kakabsat na, napanda iji Ehipto, tapno dumawat iti rasyon na bagas, na ang bigbig isunan ni Jose. Ngim amoyong haan nga nangi baris, no di ket pinakawan na ida. Dagiti tao nga nangibilang kenkwana nga adipon ken nangikulkulasay kenkwana.
inawat na, kitilit ka na isuda iti gundaway, tapno maornos na iti bibiyag da. Tunay nga na napakahirap ibigin ang ating mga kaaway. Ikaw ba naman, sinaktan ka na, inapi ka na, iniwan ka na, pinagmalupitan ka na, at siniraan ka pa. Conforme, igbagbaga na, winasak ng iyong pagkatawad, tapos sasabihin, you need to love your enemy. Pudno kakapsat na narigat, ngunit ito ang tinuturo ng Panginoon dahil siya mismo ay gumawa. And this is the radical love. Hindi tayo karapat dapat kunanan tayo yung tinexto. Saan tayo mamaykari? Managbasol tayo. Timalikod tayo kinapo Diyos. Agdudu mga basol iti inaramid tayo. But still, inayat na tayo niya po Diyos at ang kanyang pag-ibig at biyaya ay nandyan pa rin sa kabila ng ating mga kasalanan. Kahit paulit-ulit tayong matigas ang ulo, ang Panginoon nandiyan pa rin kaya yakapin tayo. At ganito ka-radical ang pag-ibig ng Diyos. Paano natin ipakita ang ating pag-ibig sa ating kaaway? Kasano tayo ipakita kakabsat? Umuna, ikararagan nyo idawin nyo idawdawatan nyo idalagin nyo ang inyong umaapi sa inyo. With pastor, talaga inaldaw na ikararagan at hindi kapuso ko. Anyat kararag mo ay, sapay lang kumata maitigkul. Sapay lang kumata maidulpag. Sapay lang kumata mabalis. Haan kakabsat nga rin iti kararan. Nuko na kayo ikarkaragan, idawdawatan tayo nga sapay lang kuma mariing isuna iti inaramig natin mapakawan tayo isuna. Second, gawan ninyo sila ng mabuti. Madalas ang ganti natin hindi mabuti. Di po nato yung kakit, dinangalan na kasapulak mo iti bumalis dangrap mo isuna. Kung gusto natin, kung napahiya tayo dahil sa sinabi niya, nagduma kahit primot nga ibabayin kita. Kakapsat ko na no batwen na ka iti tinapay, ay tibato, batwen met iti tinapay, iti unig na agda tibato. Kakapsat, batwen tayo iti naimbag, no inaramidan na ito iti mali, iramidan tayo iti naimbag. Third, sabi niya, pagpalain ninyo sila, bless them. Pero paano natin i-bless ang mga tao na sa pagkakita pa lang natin sa mukha nila, gusto na natin silang isumpa? Napakahirap, pero ito yung kailangan natin gawin. Love your enemies. Dahil kung iniibig, pinag-pray at ginagawa ninyo ng mabuti ang mga tao, kasundo ninyo, sabi niya, no dagiti laing na imbag iti pagaramidan nyo iti naimbag, teka dagiti laing kasundo iti pagaramidan nyo iti naimbag, uray dagiti managbasol kastabit iti aramidin da, awan iti nakaidumaan nyo. Tatang kayat tayo iti maiduma, ken kayat tayo nga ibiyag iti suro ni Kristo, aramidin tayo, ken ayatin tayo iti kabusor tayo. Second, forgive even it hurts. Pag sabi sa katabi mo, forgive. Agpakawan, uray mo dumakit na sakit. Ang ating teksto sabi niya, kung sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo yung kabila. Kung inagawan ka ng iyong balaban, ibigay mo ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa'yo at huwag kang mag-expect ng ibabalik nila. Kaya mo, no, teksto, dagiti haningaan mo, te isubli. Kung may kumuha sa iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin. At pagpandagat tayo. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Nakikita kin basbasahin dito mga teksto. Sino tiloko-loko ngayon no dumpain dati kastagi 85 may saman pakaasig. Kaya tayo garot din tinumpata tayo tin mamigsak kaya tayo duwa ka tong pat ibalis tayo, di ba? Pero kung ano itahayang pa'y kamaysa, ipatungkang tayo sa kung kinuha ang iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ibig bang sabihin, bayan tayo lang nga maargabiyado tayo. Bayan tayo lang nga may dadanis tayo, abusuin na tayo. No. Jesus is telling us, if there is a way na kaya nating umiwas at kaya nating magpatawad, umiwas at magpatawad tayo at huwag tayong gumanti. The teaching of Jesus Christ is hard, pero tinuturuan tayo ng umibig ng radical. At ang sinasabi natin, umiibig tayo ng radical, kailangan natin magpatawad kahit masakit. Ang pagpapatawad hindi nakabase sa kung hihingi ba siya ng tawad, nagbago na ba siya, hindi. Nakabase yun sa puso at isip natin. Naalala ko yung isang successful na tao, ninong namin, although namatay na rin siya. Sa kanya ko nakita yung pagpapatawad na radikal.
Kahit sobrang sakit. Istorya na kada kami, istorya kami ni tatang na kapitan. Tatakbo siyang vice mayor. Pinatay da, dahil tatang na. Murder. And even yung kapatid niya, pinatay da. Na idamay. Yaka mo nuuray pati giinang na natamaan sa din na panuhay iti hospital. Kit ko na kumusta din kaso. Alam niyo ang sabi niya? Han kami nga nag-file. Nagag-agumit iti kwartada, sobrang yaman nila, no? Agbayad da iti, anya na ganda dito yun, abogado kuma, uray pa'y sangapulong abogado, mabalinda na bayadan. Pero ang sabi niya, ipinasa Diyos ko na lang. Masakit, pero kung gaganti kami, mag-create na naman ng mas malaking away. Kung nagawa nilang patayin ang aking magulang, ang aking tatay, at ang aking kapatid, maaaring pati ako, pwede nilang or kakayanan nilang patayin. Han kami nga bimalis, inpa sa Diyos mi, at intid mi iti justice, iti gobyerno, iti gobyerno, iti bahala. Actually, ko na napatawad ko na sila. Tatta at iti peace of mind ko. Iniisip ko kung sa aking pamilya nangyari yun. Uri na tayo mismo. No iti pamilya ko, iti nakapasamakan na. Mabalin niya kung na tayo. Bumalis tayo. Uray patay ng patay. Ngayon ituro na tayo kakabsat. No kaya tayo iti magpatawad. But it doesn't mean na baybay-an tayo iti justice. Baybay-an tayo nga agrairat kinadaki saan. No diket, no adda iti panawin na kaya tayo nga magpakawan tayo. Bakit? Because if we would forgive, even it hurts, we can experience the inner peace and joy na natataod o inaktaod kinado Diyos. Hindi magandang magtanim ng sama ng loob. Bibihagin tayo ng masamang loob at madadala natin magkakaroon tayo ng stress at mabigat na kalooban. Of course, napakahirap magpatawad sa mga kasalanan na hindi katanggap-tanggap. Pero ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon at kakayanin natin gagawin o magagawa sapagkat kasama natin ang Diyos. Alalahanin din natin, gawin natin sa iba ang gusto natin gawin nila sa atin. So kung gusto natin mapatawad sa mga kasalanan natin, magpatawad tayo. Kung gusto natin irespeto tayo, irespeto natin ang iba. Kung gusto natin ibigin tayo, ibigin natin sila ng walang paghalindangan. Kung gusto nating may karamay pagdating ng panahon, ngayon din, kailangan nating damayan ang mga taong nangangailangan. Sabi niya sa verse 36, maging mahabagin kayo katulad ng inyong ama. Huwag kayong humatol kung hindi at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa upang hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa upang kayo ay patawarin ng Diyos. And that is radical love. Third, give all you can. Pag-isabi mo sa katabi mo, give. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. And this is the promise. Kahit anong hirap at sakit na magpatawad at umibig ng kaaway, Jesus is teaching us to give all we can. Doon sa text natin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Ang Diyos ang gaganti sa atin. Asahan natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Madalas ginagamit natin ito sa offering. But it's more than the offering. Pag sinabi natin magbigay tayo, nandyan yung pag-ibig natin, nandyan yung resources natin, nandyan yung talento natin, yung oras natin, yung suporta natin na maaari natin ibigay. At ibigay natin hanggang kaya natin ibigay. Ibigay natin sa Panginoon at gamitin sa pagsisilbi sa ating Panginoon. At ang sukli, ang Panginoon ang magbabalik sa atin ng siksik, liglig, at umaapaw ng pagpapala. Friends, this day, this love month, let us be reminded that love is radical. Kaya sabi mo sa katabi mo, love is radical. Alalahanin natin ng Panginoon ay tinanggap ang kaparusahan at pagpuputya. Alalahanin natin ang Panginoong nating Jesus ay nagdanas ng paghihirap, pagkapako sa krus at kamatayan. Hindi para sa Kanya, hindi dahil hiningi natin, hindi dahil deserve natin, kundi dahil ito ay pinili niyang gawin para patawarin tayo. Para sa atin. Sa ating mga naging kaaway dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay naging kaaway natin dahil sa ating kasalanan.
Hindi man tayo karapat dapat, ngunit ang Panginoon ipinaramdam na yung radical love sa atin. Yung pag-ibig na nagpatawad at tumanggap sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan. At bilang ganti, matuto din nawa tayong umibig ng radikal. Umibig ng ating kapwa, umibig sa ating kaaway ng walang paghiganti. Matuto tayong umibig at magpatawad ng buong buo at hindi nagtatanim ng sama ng loob. At matuto tayong ibigay ang lahat hanggang sa ating makakaya. Alalahanin natin ang Diyos ang magsusupli sa atin. Iti Diyos, iti magbendisyon, ken mangisubli kadagiti ang aming labanan. Narigat when, ngayon itinasgan na aramidin kayo, aramidin tayo. And as we celebrate and as we renew our affirmation, our marriage covenant manisan pay, ipakita tayo dito yung ayat nga awan idumduman na, ken ayat nga awan pulos, itibeten na. Itinagan ni Jesus. Amen and Amen.